Sama-sama tayong magiging karakli. Nag-counterflow ang isang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na kotse sa Tabaco City, Albay. At sa lakas ng impact, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat. Agad silang nirespondehan at nilapatan ng lunas. Hulikam din sa Gamo, Isabela ang pagtama ng isang kotse sa isa pang sasakyan. Bumaliktad ang kotse at nakahagip pa ng isang motorsiklo at truck. Dinala sa ospital ang sugatang driver ng kotse at 2 menor de edad na sakay ng motorsiklo. Kahit nagbayad umano ng ransom na halos 100 milyong piso ang kanyang pamilya, pinatay ang isang dinukot na negosyanteng Chino at kasama niyang driver. Kinababahala ng ilang grupo ang sunod-sunod na insidente ng pagdukot sa bansa. Saksi, si June Veneracion. Duguan ang mga ulo. Nakabalot ang duct tape, nakatali patalikod ang mga kamay, at nakasuot lang ng underwear. Ganyan ang kalunos-lunos na estado ng 2 bangkay ng lalaking natagpo ang nakasilid sa mga nylon bag sa gilid ng kalsada sa sitio Udyongan sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal, bandang alas 6 ng umaga kahapon. Nakabaloktot siya, tapos nakatali yung kamay, naka-tape. Pagkatapos, inilagay siya sa parang bag na, ano ba tawag doon, parang buli. Parang yung bag na plastic, pinagdugtong yung nylon. Ganun yung nakita sa kanya. Tapos yung isa, katabi niya rin. Kinilala ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo ang mga biktima ay ang dinukot na Chinese businessman na si Kong Yuan Guo na may Filipino name na Anson Tan o Anson Ke at ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli silang nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. Kinabukasan, March 30, inireport ng pamilya ni Ke sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pagkawala nila. Nito namang Martes na recover sa barangay Bahay Toro sa Quezon City ang itim na luxury van na huli nilang sinakyan. Hanggang sa matagpuan na ngang patay ang dalawa sa Rodriguez, Rizal. There were signs of bruises and some body injuries po doon po. At meron din pong sign ng strangulation po. Sabi ng isang source, 3 beses nagbigay ng ransom payment ang pamilya ng biktima sa mga kidnapper na ang kabuang halaga ay umabot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito, pinatay pa rin ang biktima at kanyang driver. Sabi ng PNP, hindi ito ordinaryong kidnapping. Sa karaniwang kidnapping nila, pinapakawalan ng biktima pagkabayad ng ransom. Nasa produksyon ng bakal o steel industry ang negosyo ni Ke. Pero tinitingnan daw ng PNP ang posibilidad na konektado sa Pogo ang krimen. Isa po yun sa tinitingnan po nating anggulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa Pogo-related operation po. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa pahayag na pinadala ng pamilya Ke sa kanilang abogado, sinabi nitong sinusuportahan nila ang investigasyon ng PNP-AKG para makamit ang hustisya. Ayon sa pulisya, humingi muna ng privacy ang pamilya. Ang mga insidente ng kidnapping ay kinababahala ng iba't ibang grupo. Yung nangyayari na kidnapping na babanggit kanina, it's also bothering the Chinoy community. We just learn to cope and pray na sana naman ito ma-resolve kaagad. Yung mga kaibigan po natin sa Chinese community and other businessman, Filipino, talagang natatakot sila, nababahala. Ang tanong, who is next? Ang PNP po ay hindi po titigil hanggat ma-resolve po at mapapanagot po yung mga responsible po dito sa insidente po na ito at para maiwasan po na may susunod pa pong mga ganitong insidente. Base sa monitoring ng Movement for Restoration of Peace and Order, 3 kidnapping cases na ang naitala sa loob lamang ng 5 linggo. Ayon naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, 12 na ang naitala nilang kidnapping cases mula January 2025. 10 sa mga biktima ay Chinese. 40 kaso ng kidnapping naman ang naitala ng PNP Anti-Kidnapping Group mula January 2024 hanggang February 2025. 10 rin sa mga biktima ay Chinese. Sa isang pahayag, nananawagan ng Chinese community ng agaran at malinaw na aksyon para mapanagot ang mga sangkot sa kidnapping.
Ang Malacanang, tiniyak na patuloy na iimbestigahan ang mga kaso ng kidnapping sa bansa. Di po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Inalis naman sa pwesto ang kakapromote pa lang na si Police Brigadier General Elmer Ragay ng PNP Anti-Kidnapping Group. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo, saksi. Bistado ang isang love scam hub sa ikinasang operasyon sa Makati City. At nasagip naman ang isang Chinese national na ginugulpi umano ng Pogo Boss. Saksi, si John Consulta, exclusive. Inooperate ang mga operatiba ng BI Vigilance Search Unit at CIDG NCR ang isang gusali sa Makati. Pero pagtakbo nila sa 10th floor ng gusali, sumalubong naman ang mga tumatakas at nagtatakbuhan na dayuhan. Karamihan sa kanila, mga Chinese. Nang magtungo ang mga operatiba sa ikalimang palapag, naaresto ang ilan sa mga dayuhan. Ang iba naman, nahuling nagyatago sa bakanting opisina. Dito natagpuan din ang umano'y babaeng big boss ng sinasabing Pogo Hub. Matapos nga ng napakalayong habulan, eto na nga mga kapuso, no, nahuli din yung mga nagtangkang tumakas sa mga Chinese nationals at hawak na sila ngayon ng kustudiya ng CIDG at ng BI Vigilance Search Unit. At sa ngayon ay sasailalim na sila sa proseso para makilala ang kanilang identity. Dahil sa insidente, ilang ahente ang sugatan sa operasyon. Ikinasa ang operasyon dahil target pasagip ang isang Chinese national na ginugulpi umano ng Pogo Boss. Ipinakita ng biktima ang mga sugat at pasa na kanyang tinamo. Said I cannot move. You cannot move? Okay. When did they hurt you? Half hour ago. Half hour ago? When they're inside, when the medium is not here, when you're not inside, they start punching. They were punching you when we arrived? Yeah. Tumambad din sa mga operatiba ang workstations ng mga nasa umano'y love scam Pogo Hub na umaandar pa. Meron ding ibang nationalities na nasa scam hub. Pag-amin ng isang Malaysian, sasahod siya ng 60,000 pesos sa pagkatrabaho sa Pogo. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang umano'y Pogo Boss na inireklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sugatan sa pamamaril ang kandidato sa pagka-mayor ng Alguera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Ating saksihan. Nakaupo at naghihintay raw para magtalumpati si Alguera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa nang bigla siyang barilin. Base sa paunang ulat ng PNP, nagtago ang di pa nakikilalang salarin sa kisame ng stage. Sugatan din sa pamamaril ang kapatid ni Espinosa na si Mariel Espinosa Marinay na tumatakbo bilang vice mayor at isa pang menor de edad na residente. Isinugod sila sa ospital. Nagtamo si Espinosa ng tama ng bala sa balikat. Patuloy ang investigasyon sa pamamaril. Ang COMELEC naman, kinondena ang krimen at sinabing dapat matukoy ang nasa likod nito. Dating naugnay sa illegal na droga si Kerwin Espinosa. Pero ibinasura ng korte ang ilan sa kanyang mga kaso dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Tumatakbo siya ngayon bilang Albuera Mayor, posisyon na dating hinawakan ng kanyang ama na si Rolando Espinosa Sr. na namatay naman sa isa umanong shootout sa loob ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestado na ang lalaking nahulikam na ala Spider-Man habang nagnanakaw umano ng mga kable ng kuryente sa Antipolo, Rizal. Kita sa video ang pagputol ng suspect sa kable bago siya tumakas, kasamang umano'y kasabwat na menor de edad. Ay sa isang saksi, akala niya nag-aayos lang ng linya ng kuryente ang dalawa. Nauna nang naaresto ang 14 anyos na umano'y lookout. Kasalukuyang nakadetine ang 21 anyos na suspect sa Antipolo Police Custodial Facility. Nagpaalala ang Department of Transportation laban sa overloading ng mga barko ngayong malapit ng Holy Week break. At sa naiya naman, binuksan ang mga bagong OFW immigration counter para pambawas sa pila. Saksi, si Darlene Kai. Bukas pa ang
flight ni Juvie Mariano pauwing Cotabato pero kanina nasa NAIA Terminal 3 na siya. Dito na lang po ako magpaumaga po. Kasi baka madami na pong nakapila bukas. Nag-inspeksyon sa NAIA Terminal 1 at 3 ang mga kalihim ng Department of Transportation, Department of Tourism at Department of Migrant Workers. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, sa mga darating na araw, mararamdaman ang mas mabilis ng pagdaan ng mga paalis at paparating na pasahero. Lumawak din daw ang driveway para sa paghatid at sundo ng mga sasakyan at nadagdagan ng parking. Pambawas pila rin ang mga bagong OFW immigration counter. 3,000 pasahero raw yung dumaraan dito sa bagong immigration counters na eksklusibo para sa OFWs. Yan din yung bilang ng mga nababawas sa dumaraan sa main immigration counters dito sa NAIA Terminal 3. Kaya asahan daw yung mas mabilis sa pagbiyahe lalo ngayong darating na Semana Santa. Masama pagbigay ng ginhawa po sa amin, lalo na sa pagod po dahil sa layo ng biyahe. Posibleng umabot sa 157,000 ang mga pasahero sa NAIA sa Holy Week. Ininspeksyon din ni Secretary Dizon ang Batangas Port kung saan umaabot hanggang 25,000 ang mga pasahero kada araw tuwing peak season. Kontento naman ang kalihim sa seguridad nito, pati sa The Aircon na waiting area at palikuran. Bagamat nais niyang maituloy na ang pinaplanong electronic ticketing system para iwas fixer at bawas pila. Kaya naman may pila kasi nandito na sila maaga, pero sarado pa yung mga booth. Makakatulong din ng malaki yung e-ticketing natin para masigurado na hindi tayo nag-overload. Gusto ring tutukan ng kalihim ang mga kaso ng overloading na karaniwang sanhi ng aberya sa karagatan. Kailangan stricto tayo dyan. No? At pag may nag-violate niyan, medyo mabibigat ang mga i-impose na penalties. Seryoso ang gobyerno dito. Actual na binibilang yung pasahero, kino-cross-check natin dun sa capacity ng barko. At sinisigurado natin na kung narating na yung maximum allowable passengers, ay wala nang pwedeng sumakay. Ang mga provincial bus naman, 24 oras papayagang dumaan sa EDSA mula Miyerkules Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Hanggang Cubao lang ang mga bus mula Norte at hanggang Pasay ang mga galing South. 10 p.m. to 5 a.m. muna sila pwede sa EDSA ngayon. Para sa mga babiyahe, maiging maghanda sa maalinsangang panahon dala ng easterlies, nakasabay ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Base sa forecast ng Pag-asa, posible ang danger level na damang init sa Cavite City, Dagupan, Pangasinan, Tayabas, Quezon, Rojas, Capiz at Dumangas, Iloilo. Base naman sa datos ng Metro Weather, malawakan at may malalakas sa pag-ulan sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas bukas lalo na sa hapon. Posible yang magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Palawan, Mindoro Provinces at iba pang bahagi ng Luzon. Mababa ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ng payong panangga sa tirik na araw o sa posibleng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Nilamon na apoy ang gitnang bahagi ng isang fishing vessel habang nasa karagatan ng Lampinigan Island na sakop ng Isabela City, Basilan. Ayon sa Coast Guard Station Isabela City, nasira ang makina ng nasabing barko kaya sumiklab ang sunog. Mabilis na rumisponde ang mga kawani ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fire Protection para apulahin ang apoy. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung nagresulta sa oil spill ang pagkasunog ng barko. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.